Ang ubasan ko ay naging libreng pitasan ng mga kapitbahay ko. Araw-araw silang pumupunta rito tuwing wala ako. Aling Zhao. Oh, nandyan ka na pala, Hauren. Ang sasarap naman ng mga ubas mo. Titikman ko lang para sa iyo. Aling Zhao naman. Ang pakyawan ng Starlight Grapes na ito ay 50 yuan kada kalahating kilo. Pero kung makakuha ka ay 10 kilo agad. Nga naman, mas masarap talaga ang mga ubas mo kumpara sa mga nabibili sa labas. At ang pinakamaganda rito ay libre pa. Ano? Binata ka pa namang tao. Walang asawa, walang anak at wala ring mga magulang. Maubos mo ba ang lahat ng ito? Mabubulok lang naman iyan kung hahayaan mo lang. Aling Zhao kayo. Kayo, anong kayo-kayo ka dyan? Noong bata ka pa nga at umiiyak sa gutom. Binigyan pa kita ng kalahating mangkok ng kanin. Masama bang kumain ako ng ilang pirasong ubas mo ngayon? Sige po, Aling Zhao. Pitasin niyo na po ang gusto niyo. Iyan ang tama. Babalik ako bukas ha. Mabilis mahinog ang mga ubas mo. Huwag mong hahayaang pitasin ng iba. Itabi mo iyan para sa akin. Walang silbi ang makipag-away sa kanya. Gagamitin lang naman niya ang kanyang mga baluktot na katwiran tungkol sa pagiging kapitbahay para patahimikin ako. Dahil gustong-gusto niyang nananamantala. Ibibigay ko na ang lahat ng gusto niya para magsawa siya. Itong Starlight Grapes na ito. Araw-araw ko itong kinakain. Gumanda talaga ang balat ko mula noong kumain ako nito. Balita ko ay nagkakahalaga ito ng ilang 10 yuan kada kalahating kilo. Saan ka naman nakakuha ng ganyang kalaking pera para pambili? Pambili? Wala akong ginastos kahit 1 sentimo. Napakamabait at maunawain ng batang si Hauren. Pinapayagan niya akong pitasin ang lahat ng gusto ko. Pumayag na si Hauren. Isang malakas na binata naman siya. Walang asawa, walang anak, walang magulang. Kaya ba niyang ubusin ang ganoon karami? Masasira at mabubulok lang naman doon kung hahayaan. Ako na ang bahalang umubos para sa kanya. Dapat pa nga siyang magpasalamat sa akin yan. Sabagay, tama ka naman. Ang batang si Hauren, talagang napakagalante niya. Walang kwenta kung makikipagtalo ka sa kanya. Ang alam lang naman yan ay maglupasay at magwala. Sa huli, pagsasabihan pa ako ng mga tao sa nayon na maging mapagpasensya na lang. Matibay na bakal na padlock. Kung ganoon naman pala, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako maging mabait sa inyo. Hello, magandang araw. Kayo po ba si Mr. Zhang Hauren ng Xingguang Vineyard? Opo, ako nga po. Nakita namin sa online platform para sa mga produktong bukid. Ang inyong Xingguang Grapes. Sobra akong interesado rito. Gusto ko sanang personal nating pag-usapan ang tungkol sa pangmatagalang pakikipagtulungan natin. Talaga po, napakagandang balita niyan. Kung bakante ka, pumunta ka muna rito sa lungsod ng probinsya ngayong linggo. Pag-usapan natin ito ng personal. Pwedeng-pwede po, walang problema. Makakaalis na ako bukas din. Sige, kontakin mo ako kapag nakarating ka na. Inaasahan ko ang pagkikita natin. Pero ang pag-alis na ito ay abutin ng hindi bababa sa kalahating buwan. Paano na ang taniman ko niyan? Hauren, nasa bahay ka ba? Nag-aayos lang po ako ng mga gamit ko. Mukhang maglalakbay ka sa malayo ah. Gaano ka katagal mawawala doon? Kalahating buwan. Kalahating buwan, tamang-tama pala iyon ah. Tiyak na hinog na ang mga ubas sa oras na iyon. Huwag mo namang i-lock ang pinto mo. Ako na ang bahalang magbantay rito para sa iyo. Para walang ibang makapagnakaw dito. Siya nga pala, bigyan mo ako ng 1 kopya ng susi ng taniman mo. Kung hindi, baka matuyo at mamatay lang ang mga ubas doon, napakasayang naman. Huwag kayong mag-alala, nag-iwan naman ako ng sapat na pag-iingat. Mabuti naman kung ganoon, mabuti naman. Sige na, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala rito sa taniman. At dahil napakagahaman niya, huwag niya akong sisisihin kung hindi ko siya sasantuhin. Anong sayo, iho? Pinakamatibay na alambreng may tinik, at ang pinakamakapal na platang bakal. Pati 6 na magkakaibang heavy-duty na padlock. Magpapatayo ka ba ng bunker, iho? Meron ba kayo? Meron, sumunod ka sa akin. Ito, may mga tinik ito. Konting dikit lang ng kamay mo, dudugo agad. Ilagay mo to paikot sa bakod mo. Walang sinumang makakaakyat papasok. Kukunin ko yan. 3 milimetrong kapal na bakal. Kapag na-welding mo na to, kahit sino, hindi ito mapupwersang buksan. Anong sukat ba ang kailangan mo? 2 metrong lawak, basta matakpan lang ang buong gate, sapat na. Wow, malaking customer ka pala. Itong mga heavy-duty na padlock.
Ligtas sa pukpok, gupit o puwersang pagbukas. 6 na magkakaiba ang gusto mo, di ba? Dapat magkakaiba ang bawat susi. Alam mo kung ano ang magandang klase, iho. Hindi basta-basta masisira ng ordinaryong place ang mga padlock na to. Ganyan nga ang gusto kong mangyari. Ha! Bahay ba talaga ang inaayos mo? Grabe naman ang paghahanda mo. Sige, alis na ako. Unang harang, hinarangan ng platang bakal ang pinto na may 6 na padlock. Aling Zhao, hindi ba gusto mo ng susi? Pangalawang harang, alambreng may tinik sa ibabaw ng bakod. Aling Zhao, hindi ba hilig mong umakyat sa bakod? Subukan mo nga ito. Aling Zhao, masiyahan ka sana sa sorpresang inihanda ko para sa'yo. Hao Ren, ang aga mo naman. May kailangan ka ba? Luluwas muna ako papuntang syudad. Itago niyo na po tong alak para inumin niyo. Saan ka pupunta sa malayo? May kakausaping negosyo. May kumpanyang nagka-interes sa mga Starlight Graphics ko. Gusto nilang makipagtulungan sa akin ng matagalan. Maganda palang balita yan ah. Kailangan talaga ng ngayon natin ng masisipag na kabataang tulad mo. Gaano ka katagal doon? Kung magiging maayos ang lahat baka abutin ng kalahating buwan. Kalahating buwan? Paano na iyong ubasan mo? Kaya nga po ako naparito. Nilock ko na po yung ubasan. Nakalock na. May 6 na kandado akong hinang sa mismong pinto. May barbed wire na rin sa may pader. Dala ko naman yung mga susi. Desisyon mo iyan dahil gamit mo naman yan. Mag-iingat ka doon. Bantayan ko na lang muna yung ubasan mo rito. Para walang makapasok na ibang tao at manggulo roon. Salamat po, Kapitan. Naku, Zhao Jinhua. Mukhang malalagay ka sa matinding gulo dahil sa pagiging mapagsamantala mo ngayon. Alam ng batang iyon ang ginagawa niya. Wala rito yung batang si Hao Ren. Ngayong araw ay kukuha talaga ako ng marami sa kanya. Para mas marami akong maibenta sa bayan. Ano to? Zhang Hao Ren, napakasalbahe mong bata ka. Lumabas ka nga rito. Hindi ako papayag sa ganito. Zhang Hao Ren, napakawalang utang na loob mong tao ka. Maling-mali talaga na binigyan pa kita ng pagpapahalaga. Aray ko, yung paa ko. Maghintay ka lang, humanda ka talaga. Isusumbong kita kay Kapitan. Sumusobra ka na talaga. Zhao Jinhua, anong ginagawa mo? Babayaran mo ba kapag nasira mo iyang pinto? Kapitan, tulungan niyo po ako. Hindi ko na kaya to. Buwisit na Zhang Hao Ren na iyon. Pinapatay niya ako sa hirap. Buwisit na Zhang Hao Ren na iyon. Gusto niya yata akong mamatay sa stress. Ano na naman ba ang nangyari? Dahan-dahan lang, sabihin mo ng maayos. Hinanang niya ng platong bakal ang gate ng ubasan para hindi talaga mabuksan. Nilagyan pa ng 6 na kandado. Nilagyan pa niya ng alambreng may tinik ang pader. Nasugatan tuloy ang kamay ko. Tingnan mo, ginagawa niya akong magnanakaw. Ilang dekada na tayong magkakapit-bahay rito. Ang ginawa niyang iyan, hindi lang ako ang pinahiya niya, kundi pati na rin ang buong barangay natin. May batas pa ba sa lugar na ito? Pumunta rito si Hao Ren bago siya umalis. Bakit? Anong kailangan niya sa iyo? Sinabi niyang may pupuntahan siyang malayo para sa negosyo. At nakakandado na ang ubasan. Kaya pakiusap niya ay bantayan ko muna ito. Para walang ibang makapasok at manggulo rito. Bakit? Ibang tao ba ako? Kapitbahay niya ako. Ako ang tiyazhaw niya. Ano naman kung kumain ako ng ilang pirasong ubas niya? Noong bata pa siya, binigyan ko pa nga siya ng kalahating mangkok ng kaning lamig. Tama na nga. Zhao Jinhua, wag mo nang ungkatin ang mga lumang kwentong iyan. Ang pangunguha mo ng ubas sa ubasan niya. Hindi lang 1 beses o 2 beses nangyari. Kinukuha mo na nga tapos ibinebenta mo pa sa bayan.
Tapos ipinagmamalaki mo pa sa iba na pinapayagan kanyang kumuha kahit kailan. Totoo naman iyon, hindi ba? Umuwi ka na nga at huwag ka nang manggulo. Ako, tinutulungan ko lang naman siyang tikman. Baka kasi mabulok lang ang mga ubas sa lupa. At ano naman kung ibenta ko para kumita ng kaunti? Hindi naman niya kayang ubusin iyon ng mag-isa. Kahit hindi niya maubos, problema na niya iyon. Kay Hauren ang ubasan na iyon. Ari-arian niya ang lahat ng laman doon. Karapatan niyang i-lock iyon kung gusto niya. Kahit pahinangin niya ang bakal. O magtayo pa siya ng mataas na pader doon. Basta hindi niya nasasakop ang pampublikong lupa. Walang sinumang may karapatang makialam sa kanya. Kapitan, bakit parang sa ibang tao ka pa kumakampi? Hahayaan mo na lang ba talaga siyang apihin ako ng ganito? Hindi mo ba pwedeng pakialaman itong mga bakal at harang na ito? Napakapangit na nga, napakadelikado pa. Ipasira mo iyan gamit ang pangalan ng barangay natin. Wala akong magagawa dyan. Wala akong karapatang gawin iyan. Ikaw, nagkakaisa kayong lahat para apihin ang isang matandang tulad ko. Bakit ba napakamalas ng buhay ko? Umaasa lang naman ako sa kikitain mula sa mga ubas na iyan. Para may pampasal ang kapatid kong lalaki. Ngayon, wala na. Sira na ang lahat, sira na ang lahat. Kung iiyak ka lang, doon ka sa bahay niyo umiyak. Nagtatrabaho pa ako rito. Hintayin mong bumalik si Hauren. Kayo na lang ang mag-usap. Nakauwi ka na pala. Gaano karami ang nakuha mo ngayon? Tumawag na naman ang kapatid mo para mangulit. Tinatanong kung nakaipon na ba tayo ng pera. Anong may ipon? Wala. Hinarangan na ni Zhang Hauren ang bakal ang buong ubasan. Wala na tayong makukuha kahit isang piraso. Ano? Hinarangan ng tuluyan. Bakit naman? Bakit ka mo? Napakasama ng budhi ng Zhang Hauren na iyan. Sinasadya niya talaga akong pahirapan. Ngayon, heto na naman tayo. Wala ng pera. Saan ko kukunin ang pampasal ng kapatid ko? Umaasa pa naman si nanay sa akin. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Sinabi ko na sa iyo noong una pa lang na huwag kang sumobra. Araw-araw ka ba namang pumipitas doon? Akala mo naman ay tanga ang may-ari. Ngayon, nagalit na tuloy siya sa iyo. Gumawa ka ng sarili mong paraan para sa kapatid mo. Huwag mo nang guluhin ang bahay natin araw-araw. Li Qiangxiu, lalaki ka ba talaga? Para kanino ba ang lahat ng paghihirap kong ito? Di ba para din naman ito sa pamilya natin? Para din hindi mapahiya ang pamilya ko. Tapos ngayon, kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Para sa pamilya natin. Naubos na nga ang pera natin sa kapatid mong parang walang katapusang balon. Wala akong oras makipag-usap sa iyo. Ano ang gagawin ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaang matapos na lang ito ng ganito. Ang lock. Tama, ang lock. Kung kaya nilang welding ang lock, kaya ko rin itong sirain. Tao lang din siya. Tao rin ako. Kung kaya niya, kaya ko rin. Dahil lang ba dyan? Ang lock na iyon. Sabi nga ng may-ari ng hardware. Hindi iyon kaya ng ordinaryong place. Huwag mo nang subukan. Baka mapilay ka pa niyan. Kahit hindi ko mabuksan, susubukan ko pa rin. Hindi ko hahayaang pagtawanan ako ng batang si Zhang Hauren. Naghihintay pa ng pera ang kapatid ko. Zhao Jinhua, tumigil ka nga riyan. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Gusto mo ba talagang malaman ng buong nayon? Na sinisira mo ang lock ng iba. Para kang magnanakaw. Ako, nakakahiya. Bakit naman ako mahihiya? Kinukuha ko lang ang nararapat sa akin. Umalis ka sa daan ko. Umalis ka. Ang tanga mo talagang babae. Sisirain mo lang ang pamilyang ito balang araw. Tingnan lang natin kung hindi ko kaya. Si Zhao Jinhua ba iyon? Ano ang ginagawa niya? Sinisira niya ang lock. Naku, wala sa bahay si Hauren. At heto na naman siya. Mukha nga. Mag-isa lang naman siya rito sa bahay. Baka kung ano pa ang gawin niyan. Aling Zhao, ano pong klaseng ehersisyo ang ginagawa ninyo? Ang lock ni Kuya Hauren. Pero para naman sa magnanakaw iyan. Sipag niyo naman. Tinutulungan niyo ba silang subukan kung matibay ang lock?
Zhang Dawei, anong pinagsasabi mo ikaw na bata ka? Magkakapit-bahay naman tayo. Anong masama kung magtulungan tayong magtingin-tingin? Pagtulong ba ang tawag sa paggamit ng martilyo? Ang tanda ko kasi bago umalis si Kuya Hauren. Nilock niya ng maigi ang bakuran. Huwag mong sabihing ikaw ang tinutukoy niyang magnanakaw. Jinhua naman. Hindi naman sa pinapangaralan kita. Hindi madali kay Hauren ang magtanim ng ubas. Dati kumuha ka na nga at pinalampas na lang natin. Pero ngayong nilock na niya. Babalik ka pa rin ba? Sobra naman na iyan. Tama nga naman. Narinig ko pang ang sinabi mo noong nakaraan. Sabi mo pinapayagan ka ni Hauren na pumitas kahit kailan mo gusto. Iyon pala ang ibig mong sabihin sa kahit kailan. Wala nga ang tao sa bahay nila. Tapos sisirain mo ang lock para makapasok. Pagnanakaw na ang tawag doon. Wala kayong alam. Umalis nga kayong lahat sa harap ko. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? May nakakatawa ba rito? Huwag ka nang gumawa ng eksena rito, nakakahiya. Umuwi na tayo. Ayokong umuwi. Ayoko nga sabi. Nakita niyo namang lahat, hindi ba? Siya mismo ang sumisira sa lock na iyon. Pagbalik ni Kuya Hauren, dapat tayong maging saksi para sa kanya. Bakit mo ba ako hinahila? Halos mabuksan ko na nga sana ang lock. Mabuksan. Zhao Jinhua. Nasaan ba ang hiya mo? Nakatingin ang buong nayon sa atin. Pagbubulungan ka ng lahat at tatawaging magnanakaw. Sa kalahati ng buhay ko bilang si Li Qiangsu, hindi ko pa naranasang mapahiya ng ganito. Ano ba nang alam nila? Ginawa ko lang naman iyon dahil pagnanakaw ang ginawa mo, pang-aagaw, at kawalan ng hiya. Sinasabi ko sa iyo, ang pambili ng bahay ng kapatid mo. Gawan mo ng sarili mong paraan. Huwag mo nang pag-interesan ang mga ubas ni Zhang Hauren. At huwag mo nang kalagkarin ang pangalan ng pamilya namin. Para lang tapakan ng ibang tao. Li Qiangsu, ano nang ibig mong sabihin? Gusto mo na lang bang magpabaya? Sarili kong kapatid yon. Sarili kong kapatid. Ang kapatid mo lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? May pakialam ka pa ba sa pamilyang ito? Kung ganyan din lang ang gusto mong buhay, mag-isa ka na lang mamuhay. Sawang-sawa na ako. Sagutin mo. Ang tawag ng sarili mong kapatid. Bakit hindi mo sagutin? Halo, kapatid. Ate, nasaan na ba ang pera? Ilang beses nang nangungulit ang pamilya ng babae. Sabi nila kapag hindi pa natin naibigay ang dote ay hindi natuloy ang kasal. Nangako ka sa akin noon na ikaw ang bahala rito. Kapatid, pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Ilang araw pa? Ilang buwan na kitang pinagbibigyan. Talaga bang wala kang pakialam sa akin? Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi natuloy ang kasal ko nang dahil sa iyo, tiyak na mamamatay sa galit si nanay. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi maaari, kailangang makasal ang kapatid ko. Gagawa ako ng paraan, gagawa ako ng paraan. May kailangan ka ba? Kapitan. Bakit? Gusto mo na naman ba akong magtanggal ng mga bakal? Hindi po, kapitan, alam ko na pong nagkamali ako. Talagang alam ko nang nagkamali ako. Sana kasi inisip mo yan bago mo ginawa ang lahat ng ito. Yung batang si Hauren. Noong una naman, hindi naman niya gustong umabot sa ganito kagulo. Pero ikaw ang pumwersa sa kanya ng sagad-sagaran. Kapitan, nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo na po ako. Tawagan niyo naman po si Hauren. Tulungan niyo naman po akong makiusap sa kanya. Hindi naman marami ang hinihingi ko. Gusto ko lang talagang pumasok para makapitas sa huling pagkakataon. Para lang mabuo ko ang dote ng kapatid ko. Alam ko nang nagkamali ako. Talagang alam ko na pong nagkamali ako. Basta bigyan lang niya ako ng pagkakataon. Para malagpasan ko lang ang pagsubok na ito.
Nangangako po ako na pagkatapos nito, hindi ko na kailanman hahawakan kahit isang pirasong damo sa taniman niya. Tama na, tama na. Huwag mo akong daanin sa ganyang mga drama. Tatawag na ako, tatawag na, okay. Pero magkalinawan muna tayo ngayon pa lang. Sasabihin ko lang sa kanya ang gusto mong iparating. Pero kung papayag ba si Hauren o hindi, at kung ano ang isasagot niya, desisyon niya na yun. Wala akong maipapangako sa iyo. Maraming salamat po, Kapitan. Sige po, tawagan niyo na po siya agad. Madam Su, pasensya na po, sasagutin ko lang po itong tawag, mabilis lang. Walang problema. Sige po. Hello po, Kap. Hauren, maayos naman ba ang lakad mo dyan sa lungsod? Maayos naman po, Kap, bakit po? Kasi si Aling Zhao mo, pumunta rito sa akin ngayon. Umiiyak ng malakas. Sabi niya alam na raw niyang nagkamali siya. Gipit na talaga ang pamilya nila ngayon. Gusto sana niyang itanong, kung pwede mo siyang payagan, na pumasok muli sa ubasan para pumitas sa huling pagkakataon. Pansalba lang daw sa gipit nilang kalagayan. Kap, salamat po sa pag-aalala ninyo. Pero nakalock po ang ubasan. Dala ko po rito ang susi ko. Nandito ako sa lungsod at hindi ako makakauwi. Kaya hindi ko rin mabubuksan para makapasok siya. Kap, may pinag-uusapan pa po kaming importante rito. Sige po muna. Mag-usap na lang po tayo pagbalik ko. Pasensya na po, Madam Su. Pinaghintay ko pa kayo. Ginoong Zhang, ang paraan mo ng pag-asikaso ng mga bagay-bagay ay talagang kahanga-hanga. Mabilis magdesisyon, malinaw mag-isip at may pananagutan. Ewan ko lang kung sa personal mong buhay ay ganyan ka rin ba? Masyado naman po kayong mapagpuri, Madam Su. Pag-usapan muna natin para masigurado ang mga detalye ng bibilhin at ang kontrata. Sige, magpatuloy tayo. Hindi makakauwi. Hindi raw mabubuksan. Saka na lang daw pagbalik niya. Sinungaling siya. Kaya naman niyang buksan yan. Sinasadya niya lang akong gipitin. Gumaganti lang siya sa akin. Kap, alam mo ba talaga ang lahat ng ito? Ginagawa mo lang katatawanan ang isang matandang tulad ko. Zhao Jinhua, ano bang pinagsasabi mong kalokohan dyan? Paano ko naman sila naging kasabwat? Ikaw ang nag-utos sa akin na tumawag sa telepono. Narinig mo rin naman mismo ng sarili mong mga tainga. Hindi ako naniniwala. Magkakasabwat kayong lahat. Gusto niyo lang akong itulak sa kamatayan. Lalabanan kita ng patayan. Ano ba namang klaseng gulo ito? Naku po, Panginoon ko. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Mga kapitbahay ko, kayo na ang humusga kung sino ang tama rito. Jinhua, ano bang nangyari sa iyo? May nangyari ba? Ano pa nga ba ang mangyayari? Tinulak na ako ng mga tao sa pader. Zhang Hauren, ang taong walang konsensya na iyon. Hindi ba kumuha lang naman ako ng ilang kumpol ng ubas niya noon? Dahil lang naman iyon sa pag-aalala na baka hindi niya maubos kainin ng mag-isa. At baka mabulok lang sa lupa. Pero ngayon nagtatanim na siya ng galit sa akin. Nilagyan niya ng bakal na harang ang hardin para hindi ako makapasok. Ang batang si Hauren, hindi naman siya mukhang taong walang katwiran. Sobra siyang walang katwiran. Naghihintay ang kapatid kong lalaki ng pera para makasal. Ito na lang ang huling hakbang na kailangan namin. Nakiusap na ako sa lahat ng tao. Kulang na lang ay lumuhod ako sa harapan niya. Gusto ko lang pumasok para kumuha sa huling pagkakataon. Para mabuo ang perang pangkasal. Pero ano ang ginawa niya? Nagpapakasaya siya doon sa syudad. At malamig niyang sinabi sa telepono na hindi siya makakabalik. At hindi niya mabubuksan ang kandado. Talagang gusto niya akong patayin sa gipit. Bakit ba napakatigas ng puso niya? Kung ang isang matandang tulad ko dahil hindi makakasal ang kapatid ko, ay may mangyaring masama sa akin. Kaya ba ni Zhang Hauren na panagutan ang responsibilidad na yan? Nakakaawa naman pakinggan. Hindi kaya sumobra si Kuya Hauren ngayon? Aling Zhao, napakahusay niyo naman pong umarte. Zhang Dawei, wala kang karapatang magsalita rito. Ano namang alam mo, bata ka pa lang. Wala nga akong alam sa galing ninyong bumaligtad ng katotohanan. Mga kapitbahay, makinig kayo, ikukwento ko sa inyo. Ang Starlight Grapes ni Kuya Hauren. 50 yuan ang kada gin sa pakyawan. Ninanakaw niyo pa ng basket-basket. Pagkatapos nakawin, dinala niyo pa sa bayan para ibenta. At kung ibebenta niyo man, sige lang.
Pero ipinagyayabang nyo pa sa lahat ng tao. Sinasabi nyo pang pinayagan kayo ni Kuya Hauren na mamitas kung kailan nyo gusto. Bale ikaw na nga ang nakinabang sa lahat. Ikaw pa ang malakas magmayabang. Umalis si Kuya Hauren para sa negosyo. Nilok niya ang Hardin para protektahan ang ari-arian niya. Pero kayo ang tindi nyo rin. Nagdala pa kayo ng martilyo at place para sirain ang lock. Huling beses na huli ko kayo sa mismong akto. Nakalimutan nyo na ba? Naalala ko na. Sinabi nga ni Tatay Zhang noong nakaraan na nakita niya si Jinhua sa bahay nito, na may dalang maraming basket ng ubas para sumakay ng bus. Naku naman Jinhua, mali naman talaga ang ginawa mong iyan. Bakit mo naman nagawa iyon? Kalokohan, nananira ka lang. May ebidensya ka ba? Ebidensya, noong sinira niyo ang lock, ang daming nakakita sa inyo. Gusto niyo bang tawagin ko silang lahat para magkaharap-harap kayo rito? At saka isa pa, ang kasal ng kapatid niyo. Kung magkano man ang kulang ninyong pera problema niyo na iyan ng pamilya niyo. Bakit niyo iaasa kay Kuya Hauren ang pambayad niyan? Dahil ba sa kakapalan ng mukha niyo? O dahil magaling kayong magnakaw? Zhao Jinhua, sumusobra ka na talaga. Ikaw na nga ang may gawa. Hindi ka pa humihingi ng tawad at nagbabayad. Tapos ikaw pa ang may ganang mambaligtad. Balak mo pa kaming utuin lahat. Sinabi mo pa, napakabait na bata kaya ni Hauren. Napilitan tuloy siyang magwelding ng mga bakal sa sobrang panggigipit mo. At hindi ka pa rin nagsisisi. Aling Zhao, umuwi ka at pag-isipan mong mabuti kung paano ka hihingi ng tawad at magbabayad kay Kuya Hauren. Katapusan ko na. Sira na ang lahat. Naging malaking katatawanan na ako sa lahat. Malapit nang bawiin ng pamilya ng babae ang kasunduan sa kasal. Ipunin mo yan sa loob ng 3 araw kung hindi na kita kikilalaning ate. Sira na talaga ang lahat. Wala nang natira. Teka, pwede pa itong gawa ng paraan. Di ba pera lang naman ang gusto ni Hauren na ibayad ko sa kanya? O CJ, babayaran ko siya, basta makapasok lang ulit ako sa kanyang ubasan. Pipitasin ko magdamag ang lahat ng mga ubas niya. At doon ko na makukuha ang pambayad. Teka, kwentahin ko nga muna. 1 taon ko ring pinitasan ang kanyang mga ubas. 50 pesos kada kilo sa bentahang pakyawan. Kaya lumalabas na 2,500 piso kada buwan. Noong bata pa kami, binigyan ko siya ng kalahating mangkok ng kanin. Hindi naman siguro masama kung hihingi ako ng bawas dahil sa utang na loob na yan. Tanggalin na natin ang 2 zero. Kaya babayaran ko na lang siya ng 300 piso. Yung uto-utong si Hauren. Siguradong hindi naman marunong magkwenta yun. Makikiusap ako sa kapitan na kausapin siya. Siguradong gagana ito. Sino yan? Zhao Jinhua, ano na naman ang kailangan mo? Gabi na, tuloy ka. Kapitan, ako po, may isinulat po ako rito. ₱300 para sa 1 buong taon. Sige nga, alahinan. 300 para sa 1 taon. Sige po, babayaran ko na ang pinsala. Kapitan, talaga pong babayaran ko na ang lahat. Alam ko na pong nagkamali ako. Tingnan niyo po, sumulat pa ako ng sulat ng pangako. May tatak pa ng thumbmark ko. Kapitan, nagmamakaawa po ako sa inyo. Tawagan niyo naman po ulit si Hauren. Pikturan niyo po itong sulat at ipakita sa kanya. Sabihin niyo po sa kanyang nagsisisi na ako. Babayaran ko naman po ang lahat, hindi pa ba sapat yun? Basta ba pumayag siyang bumalik? Basta patuluyin niya lang ako ulit sa ubasan. Kahit 1 beses lang po. Kahit 1 beses lang talaga. Para lang mabuo ang dote ng kapatid ko. Kung hindi talagang mawawasak ang pamilya ko. Hi Zhao Jinhua. Ito na ang huling beses na tutulungan kita. Tungkol naman sa sasabihin ni Hauren. Kung babalik siya o kung magkano ang ipapabayad niya, desisyon niya na yun. Intindihin mo na wala akong magagarantiyahan sa iyo. Hauren, pasensya na sa pag-abala sa iyo ng ganitong kagabi. Maayos naman ba ang lakad mo dyan sa lungsod? Opo, naging maayos naman po ang lahat. Salamat po sa pag-aalala, Kapitan. Napatawag po kayo. Tungkol po ba ito kay Aling Zhao? Kapaparito niya lang nga. Sabi niya gumawa raw siya ng sulat ng pangako. Gusto niyang bayaran ang mga nasira. Pinatatawagan kanya ulit sa akin para magtanong. Kapitan, salamat po sa abala ninyo. Tungkol naman po sa babayaran niya, na compute ko na. Nakasave sa cellphone ko ang kuha sa kisikis ng bawat beses na pagnanakaw niya ng ubas. Kahit hindi natin makuha ang eksaktong timbang kada kilo. Pero base sa oras,
dalas ng pagkuha at tansa sa ani ng ubasan. Noong mga nakaraang buwan, ang mga ninakaw niyang Starlight Grapes, kung kukwentahin sa presyong pakyaw na 50 piso kada kilo, umabot sa halos 30,000 piso ang kabuang lugi. 30,000. Kung sa bagay bayad pa lang yan sa mga ubas. Bukod doon ginamitan pa niya ng martilyo at place yung kandado noong nakaraan. Kahit hindi naman niya nabuksan. Pero nasira pa rin ang gate at bakod ng aking taniman. Nagtanong na ako sa karpintero sa bayan. Para ipaayos at papalitan ang mga ito. Aabutin siguro ng 1,000 piso. Kaya ang kabuuan ay 30,000 at 300 piso. Pakisabi na lang po sa kanya. Ihanda niya na ang perang yan bago pa ako makabalik. Gumawa rin siya ng formal na kasulatan ng pangako. Dapat nakasaad doon na hinding-hindi na niya ito ulitin kailanman. At kailangang may tatak ng kanyang daliri. Makakarating po sasabihin ko sa kanya. Maraming salamat po, Kapitan. Sige po, ibababa ko na ang tawag. May aasikasuhin pa kasi ako rito. 30,000 at 300 paano ako? Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Zhao Jinhua, narinig mo ba yan? Seryoso si Hao-ren sa pagkakataong ito. Ikaw na ang bahala kung saan ka kukuha ng pera. Saan ka na naman ba nanggaling at nagpagala-gala? Hindi ka man lang nagluto ng pagkain. Ano bang problema mo? Si Hao-ren kasi pinagbabayad ako ni Hao-ren. E di magbayad ka. Napakaliit na bagay niyan. Magkano ba ang babayaran mo? Sapat na ba ang 3 hanggang 500 piso? 30,000 piso. Magkano ka mo? 30,000 piso nga. 30,000 at 300. Magkano ka mo ulit? Sabihin mo nga ulit yan. 30,000 at 300 piso nga. 30,000 piso para sa mga nanakaw na ubas. At 300 piso naman para sa nasirang kandado. Siya mismo ang nagkwenta niyan sa telepono. 30,000 talaga. Zhao Jinhua, ubas ba talaga ang ninakaw mo o ginto? Saan ka kukuha ng pambayad? Ibenta mo ang bahay na ito. Ibenta mo ang lupa. Sinasabi ko sa iyo, Zhao Jinhua, huwag mo nang pangarapin yan. Iyan ang pundasyon ng pamilyang Li. Li Qiangzu, lalaki ka ba talaga? Ako ang nangutang nito. Pero utang din ito ng pamilya mo. Kung tatakas ako, makakatakas ka ba? Yenwe, bakit naman hindi? Maghiwalay tayo. Bukas na bukas din maghihiwalay tayo. Sarili mong utang iyan. Walang kinalaman sa akin iyan. Kapag naghiwalay tayo, ikaw pa rin ang dapat magbayad niyan. Qiangzu, may bigla akong naisip na paraan. Ano naman ang maiisip mong magandang paraan? Ang batang si Hao-ren. Hindi ba may gusto siya dati sa Xiaoyan natin? Dati, hindi natin siya gusto para sa kanya. Pero magkaiba na ngayon. Malaki na ang kinikita niya ngayon. Nakikipagtulungan na siya sa malalaking negosyante sa syudad. Sapat na rin ang edad ni Xiaoyan. At wala pa siyang mapapangasawa. Kung makakapag-asawa si Xiaoyan sa kanya. Hindi ba mabubura na ang lahat ng utang natin? At magiging biyenan pa tayo ng mayaman. At sa hinaharap ang kanyang ubasan. Ang kanyang pera. Hindi ba magiging sa atin na ang lahat ng iyon? Mas mahalaga pa ito kaysa sa 30,000 piso. Papayag ba si Xiaoyan? Utos ng magulang ito. Bakit naman siya hindi papayag? At saka, may narating na si Hao-ren ngayon. Hindi siya lugi kung magpapakasal siya sa kanya. Para naman ito sa ikabubuti niya. At para na rin sa ikabubuti ng pamilyang ito. Hindi ko hahayaang makatapak siya sa bahay na ito. Naitay, ano bang tingin niyo sa akin? Tingnan mo ang ginawa mo. Pero kung magbago talaga ang isip niya, siguradong giginhawa rin ang buhay niya. Masaya akong makatrabaho ka, Ginoong Zhang. Naniniwala akong simula pa lang ito. Salamat sa tiwala mo, Bossu. Aayusin ko agad ang mga bagay-bagay sa bahay. Sisiguraduhin kong maganda ang kalidad ng unang batch ng mga produkto. Kung kailangan mo ng anumang tulong, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. Hindi lang tungkol sa negosyo, ha. Tio Li Zhao, may kailangan ba kayo? Ay nakabalik na pala si Hao-ren. Halatang pangmalakihang bagay ang mga ginagawa mo ngayon. Ibang-iba na talaga ang dating mo ngayon. Nga naman. Sa buong nayon natin si Hao-ren talaga. Ang may pinakamagandang kinabukasan. Hahaha, napagod ka ba sa biyahe mo? Siguro naman nasabi na sa iyo ng kapitan ang bilin ko. Handa na ba ang pera at ang sertipiko? Haha, Hao-ren naman. Kakauwi mo palang pera agad ang iniisip mo.
Nakakasira naman yan ng samahan natin. Huwag muna nating pag-usapan ang pera ngayon. Magandang balita muna ang pag-usapan natin. Magandang balita. Howren, nag-usap kami ng tiya mo. Mali kami noon. Humihingi kami ng pasensya kung nasaktan ka namin. Alam naman namin na mabait kang bata at mapagpahalaga sa kapwa. Kaya nga iniisip namin kung paano mas mapapalapit ang pamilya natin sa isa't isa para maging mas maayos kaysa noon. Tingnan mo si Xiaoyan natin. Bata pa lang ay napakabait at napakatahimik na bata na niyan. Masipag at walang ibang hinahangad kundi ang kabutihan. Maganda rin naman ang hitsura niya. Marami na ring nanliligaw sa kanya nitong mga nakaraang taon. Pero ikaw pa rin talaga ang nilalaman ng puso ng batang iyan. Howren, maagang pumanaw ang mga magulang mo. Hindi madaling itaguyod ang pamilyang ito ng mag-isa. Tama ang sinabi ng nanay ni Xiaoting. Kung magiging iisang pamilya lang ang dalawang pamilya natin, di ba mas magiging malapit pa tayo sa isa't isa niyan? May asawa ka na. Kaming dalawang matanda ay matutulungan ka pa sa pag-aalaga ng ubasan. Napakaganda nun. Ang 30,000 at 300 piso na iyon. Ituring na lang natin na dote na inihanda namin para kay Xiaoyan. Ay hindi pala. Simula ngayon ay iisang pamilya na tayo. Ang sa iyo ay kay Xiaoyan na rin. At kung ano ang kay Xiaoyan ay sa amin na rin. Ay hindi pala sa buong pamilya natin. Sige Kuya Howren. Handa akong magpakasal sa iyo. Simula ngayon ay magsasama tayo ng mabuti. At sasamahan kita sa pag-aalaga ng ubasan. Kaya naman, ang 30,000 at 300 pisong bayad pinsala. At ang kasulatan ng garantiya dala mo ba? Ano, Howren, ikaw, anong ibig mong sabihin sa mga sinabi mo? Hindi mo ba naintindihan ang mga sinabi namin kanina? Anong kasalan? Pumayag ba ako? Zhang Howren, huwag kang abusado kapag pinagpapakitaan ka ng kabutihan. Saan naman nagkulang ang Xiaoyan namin para hindi maging karapat-dapat sa iyo? Isang dalagang malinis ang magpapakasal sa iyo. Saan ka pa makakahanap ng ganito kalaking grasya? Yethi, akala mo naman kung sino ka na. Sinabi mo pa, akala mo dahil lang nakapunta ka sa kabisera, ay hindi mo na alam kung sino ka. Sasabihin ko sa iyo, isang hamak na magsasaka ka lang naman. At nagmamalaki ka pa riyan ngayon. Kung tapos ka nang magsalita, umuwi ka na at mag-ipon ng pera. 30,000 at 300. At ang kasulatan ng garantiya na may pirma at bakas ng iyong daliri. Kulangin lang iyan ng kahit isang sentimo, hindi matatapos ito. Zhang Howren, 30,000 piso, bakit hindi ka nalang mang-hold up? Sinasabi ko sa iyo, wala kaming pera, patayin mo na lang kami kung gusto mo. Tingnan ko lang kung ano ang magagawa mo sa akin. Tama, dapat malaman ng buong barangay at bayan ang ginagawa mo. Na si Zhang Howren, dahil lang sa ilang hamak na ubas, ay ginigipit ang sariling kapitbahay ng ganito. Tingnan natin kung paano ka pa makakaharap sa mga tao rito sa barangay natin. Tingnan natin kung may maglakas loob pang makipagtulungan sa iyo. Xiaoyan, hindi mo kailangang bayaran ang utang ng mga magulang mo. May sarili kang buhay na dapat mong tahakin. Wala talagang katarungan. Inaapi niyo ang mga inosenteng tao. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Hindi ka pa ba nahihiya sa ginagawa mo? Umuwi na tayo. At ikaw din. Ano pang hinihintay mo, umuwi ka na. Pinatawag ko kayo rito ngayon para tapusin na ang isyong ito sa ubasan ni Howren. At ayusin ito ng tuluyan. Nag-away na kayo. Nanggulo na kayo. Kung magpapatuloy pa ito, mapapahiya lang ang buong barangay natin. Howren, Zhao Jinhua. Ano ang masasabi niyo rito? Kapitan, alam na po talaga namin ang pagkakamali namin. Pero hindi kayang maglabas ng 30,000 piso ng pamilya Zhao. Kapitan, tulungan niyo naman po kami. Nga naman, kaibigan. Karaniwang pamilya lang naman kami. Saan naman kami kukuha ng ganoon kalaking pera? Howren, pasensya ka na kung may nagawa akong hindi maganda sa iyo noon. Sana ay maging malawak ang iyong pangunawa. At huwag mo na sanang palakihin pa ito. Ang 30,000 piso ay ibinatay sa naging pinsala. At hindi ito para tawaran niyo lang. Pero, wala naman akong balak na gipitin sila ng lubusan. Ang pera ay maaari ko nang kalimutan. Totoo iyan, pero simula sa araw na ito, kailangang magpunta ni Aling Fu sa ubasan ko. At magtrabaho doon ng libre sa loob ng 1 taon. Anong libreng tulong? Tama, dapat pumasok sa trabaho sa tamang oras araw-araw. At hindi dapat magbawas sa mga gagawing trabaho. Walang tatamad-tamad. Di parang nagtrabaho lang siya para sa iyo ng libre niyan. Ito ang parusa sa pagkakamaling nagawa niya. Kabayarang dapat niyang pagbayaran. Howren, sa tingin ko ayos ang paraang naisip mo. Bukod sa binigyan na kayo nito ng pagkakataon, ay nabigyan pa kayo ng leksyon. Jinhua, ikaw ang mamili. Gusto mo bang mangutang sa labas ng 30,000 piso? O magtrabaho ng 3 taon? Ako. Pipiliin kong magtrabaho ng 3 taon.
Kung ganoon, ayos na ang usapan. Jinhua, simula bukas. Magsisimula ka ng magtrabaho sa ubasan ni Hauren. Hauren, wag mo naman siyang masyadong pahirapan. Hindi sapat ang salita lang. Pirmahan ninyo ang kasunduang ito. Nakalista rito ang mga gagawing trabaho, oras, at mga patakaran. Pagkatapos pirmahan at lagyan ng thumb mark. Magsisimula na itong ipatupad bukas. Malinaw ang pagkakasulat nito. Zhao Jinhua, Li Qiangsu. Pumunta kayo rito at tingnan ninyo ito. Kung wala kayong reklamo, tatakan nyo na ng thumb mark. Ang tungkol sa bagay na ito, ay tapos na muna sa ngayon. Kapitan. Nag-text si manager sumula sa partner company sa lungsod. Sabi niya, gusto raw niyang pumunta rito sa Nayon bukas ng umaga, para makita mismo ang lagay ng ubasan, at ang kalidad ng lupa sa Nayon natin. Darating si Manager Su. Malaking bagay ito. Kailangan nating maghandang mabuti. Hauren, ikaw na ang bahala sa pagtanggap sa kanya. Mabait naman at madaling kausap si Manager Su. Gusto ko lang kasing makita ang totoong sitwasyon doon. At saka gusto ko rin sanang makipag-usap sa inyo. Kapag natingnan na ito ni Boss Su, kung okay naman ang mga kondisyon, gusto ko sanang maghanap ng ilang tito rito sa Nayon na gustong sumubo. Para sabay-sabay nating subukang itanim itong Starlight Grapes. Ako na ang bahala sa teknolohiya at mga punla. Ang kumpanya naman ni Boss Su ang bahalang bumili ng mga aanihin. Para lahat tayo rito sa Nayon ay sama-samang kumita ng pera. Napakahusay niyan. Hauren, gagawa ka talaga ng paraan para sa Nayon natin. Para makahanap ng daan patungo sa pag-asenso. Kailangan nating suportahan ang bagay na ito. Bukas ay sasamahan kitang sumalubong kay Boss Su. Maraming salamat po, Kapitan. Sige po, hanggang dito na muna tayo ngayon. Aling Zhao, bukas ng umaga, alas 7, magkita tayo sa ubasan Kayo naman umayos nga kayo simula ngayon. Lalo na bukas. Huwag na huwag kayong gagawa ng kalokohan. Naku naman. Diyos ko po, mukhang milyong piso ang halaga ng kotsing iyan Kaninong bisita kaya iyan? Magandang araw po, maaari po bang magtanong? Para po sa Starlight Vineyard, paano po pumunta sa bahay ni Ginoong Zhang Hauren? Hinahanap niyo po si Kuya Hauren. Diretsuhin niyo lang po ang daang ito. Pagdating sa dulo lumiko kayo pakaliwa. Iyon pong may matandang puno ng datiles sa tapat ng pinto ang bahay niya. Samahan ko na po kayo papunta roon. Maraming salamat pero huwag na po kayong mag-abala. Kaya ko na pong pumunta roon mag-isa. Diyos ko po talaga. Napakaganda naman ng babaeng iyon. Iba talaga ang dating niya. Daig pa niya ang mga sikat na artista sa telebisyon. At napakalupit pa ng kotse niya. Tapos si Hauren pa ang hinahanap niya. Mukhang nakasungkit ng mayaman ang lokong si Hauren. Anong pinagsasabi mong sip-sip sa mayaman? Boss yan ng malaking kumpanya galing sa syudad. Nandito para makipag-usap ng negosyo kay Kuya Hauren. Pakikipagtulungan. Gets mo ba? Hauren, ilang araw din tayong hindi nagkita. Namiss mo ba ako? Mapagbiro talaga kayo, Boss Su. Mahaba-haba ang biyahe ninyo, salamat sa pagpunta. Maligayang pagdating sa aming Nayon para gabayan kami sa trabaho. Siya nga pala ang aming kapitan na si Kapitan Wang. Magandang araw, Boss Su, maligayang pagdating po. Dito sa maliit naming Nayon. Isang karangalan na bisitahin kami ng isang espesyal na panauhing tulad ninyo. Haha, masyado naman po kayong magalang, Kapitan. Tawagin niyo na lang akong Su. Dito naman ang lugar kung saan handa ng anihin ang mga pananim. At doon naman ang bagong nursery para sa mga punla. Puro organikong pataba ang ginagamit ko rito. At para naman sa mga peste gumagamit kami ng natural at pisikal na paraan. Ngayong nakita ko na mismo ang lugar, Hauren. Mas lalo akong nagkaroon ng tiwala. Ito ay batay sa napag-usapan natin kahapon. Ang inihandang kasunduan para sa pangmatagalang supply at pakikipagtulungan. Mas maganda ang mga kondisyon nito kaysa sa nauna nating pinag-usapan. Pakitingnan mo nga ito. Kung walang problema pwede na nating pirmahan ito ngayon. Maraming salamat sa tiwala ninyo, Boss Su. Napakaganda ng mga nakasulat na kondisyon. Wala akong nakikitang problema. Napakaganda rito. At mas pinaganda mo pa ang pagpapatakbo rito. Sa susunod na pagbisita ko sa iyo, sana hindi lang negosyo ang pag-usapan natin. Tungkol naman sa mga kalsada at irigasyon sa baryo. Ipaasikaso ko agad ito sa departamento ng mga proyekto ng aming kumpanya. Ito ang tulong na ipinangako ko sa iyo noon. Maraming salamat talaga. Maraming salamat talaga, Boss Su. Tahimik muna, pakiusap, tumahimik muna ang lahat. Pinulong ko kayong lahat ngayong araw. Dahil mayroong isang bagay na may malaking kinalaman sa hinaharap ng buong baryo natin. At ito ay isang napakahalagang usapin para sa ating pag-unlad.
Ngayon hayaan natin si Hauren ang magpaliwanag sa inyong lahat. CJ, mga kapitbahay, mga tito, tita at sa inyong lahat. Gusto ko sanang may isang guni sa inyong mahalagang bagay. Ang pagtatanim ng ubas. Para sama-sama tayong umasenso. Ako at si boss mula sa lungsod ay nakapirma na ng pangmatagalang kontrata. Hindi lang basta ubas ko ang bibilhin ng kumpanya nila. Handa rin silang suportahan ang ating baryo. Para ang Starlight Grapes ay maging isang sikat na produkto natin. Basta't sino man ang gustong sumali at magtrabaho. Libre ko kayong tuturuan at gagabayan. At mamamahagi rin kami ng mga dekalidad na punla. Ang mga ubas na aanihin ninyo ng kumpanya ni Boss Su, sa presyong hindi bababa sa presyo sa merkado, ay may garantyang bibilhin. Kaya ang bentahan ay huwag niyo nang alalahanin. Hauren, totoo ba ang mga sinasabi mo? May ganyan ba talaga kagandang pagkakataon? Nakasulat ito ng malinaw sa papel, at ang kapitan ng barangay ang saksi natin. Pero, ang pagtatanim ng ubas na ito ay hindi lang basta pagtapon ng buto at tapos na ang usapan. Kailangan ito ng matinding pag-aalaga. Dapat matuto ng tamang paraan. At dapat magsumikap talaga. Kailangang sumunod sa mga patakaran. Bawal ang tamad. At bawal ang madadaya. Kung sino man ang sumira sa pangalan ng Starlight Grapes. At humarang sa ikabubuhay ng buong baryo. Huwag ninyong asahang papayag ako si Zhang Hauren. Dahil kahit ang buong baryo ay hindi rin papayag. Huwag kang mag-alala, Hauren. Gagalingan talaga namin ang pagtatrabaho. Kung sino man ang hindi magsisikap at magiging pabigat sa atin, ay palalayasin natin dito. Hauren, sali ako dahil bakante naman ang dalawang mo naming lupa. Sali rin ako. Bilib ako sa determinasyon mo. Sa mga gustong sumali, magpatala kayo sa akin mamaya. Ang barangay natin, kung makakaahon ba tayo sa hirap, ay nakasalalay na sa pagkakataong ito. Kap, ako rin magpapatala ako. Gusto kong matutong magtanim ng ubas. Gamit ang sarili kong lupa. Napakahusay. Tularan ninyo si Hauren. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Pumasa lahat sa pamantayan ng kalidad. Napakagandang balita, Sir Su. Matagal nang inaasam ng lahat ang araw na ito. Ang mga kalsada at kanal para sa irigasyon sa barangay ay utang na loob din sa tulong ng kumpanya ninyo. Huwag mo nang isipin yan. Maliit na bagay lang sa atin. Siya nga pala, nakita ng mga magulang ko ang impormasyon mo at ang mga ubas. Gustong-gusto kanilang makilala. Sa susunod, kasama ako. Sabay tayong bumalik sa lungsod para bumisita. CJ. Hahaha. Hauren, handa na ang lahat. Hinihintay na lang si Sir Su para sa paggupit ng laso. Ang barangay natin, sa pagkakataong ito, totoong-totoo na. Makikilala na tayo sa labas. Mula ngayon, ang pinoprotektahan ko ay hindi na lang ang sarili kong kabuhayan, kundi ang pag-asa at dangal ng ating buong komunidad.